sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa birthday boy, Chief Justice Alexander Jesmundo, alas 8:11. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Aba, talaga namang good morning. Good morning, America. Good morning, Uncle Sam. Good morning, Mother America. Abay, nag-labor ngayon mahabigan si Uncle Sam. Ay, teka muna ha. Wala palang matres si Uncle Sam. Mother America. Abay, ilang oras na lamang po mahabigan ni magkakaroon ng gender reveal. Ayan. Is it a boy or a girl? Ayan. Donald Trump o Kamala Harris? Abay, mukhang matindi ang laban ha. Pero sa ibang lugar, panalo na si Trump. Ilang state ha. Samantala iba, panalo din si Kamala ha. So, abangan natin mabigan. Ilang oras na lamang. Malalaman natin mabigan buong mundo ay nanonood ngayon sa magiging resulta ng Amerika. At siyempre po mabigan, alam nyo na Amerika ay superpower yan. Ang foreign policy, ha? Abay, dito po malalaman natin maibigan kung sino ang mananalo. Abay, kung mananalo kaya si Trump, alam niyo naman ng Donald Trump, maibigan, meron siyang policy America First policy. Ha? Ayaw niya ng gera, kaya kausap po yung may kadate kahapon sa Greenbelt. Ha? Itong si Mr. Bobby Canapi. Ha? Ayan, sabi niya, ako Trump Bakit bossing? Kasi pagka si Trump, baka wala nang gera. Yan. Abay, nga naman ha? Abay, kung si Trump pwede niya kausapin si Comrade Vladimir Putin, ha? Si Comrade Xi Jinping, si Comrade Kim Jong-un ng North Korea. At maging ang mga si Khomeini at mga Hamas at Israel Netanyahu ha. So yan po mahabingan ni sabi nila pagka Donald Trump ang panalo, abay baka wala na pong gera. Ayan. Kaya lang masamang balita para sa mga gusto magpunta na Amerika. Baka mamaya dyan sa US Embassy, mga kuya, mga ateng, abay baka limitahan na lang maaprobahang US visa. Ha? Dahil maigpit sa mga immigrants itong si Donald Trump. Baka mamaya aprobahan ng US Embassy, Ambassador Mary Carlson. Ha? Baka mamaya 10 US visa lamang ang aaprobahan ng US Embassy. Pero kung Donald Trump, ayan, walang gera, aba, ano maging epekto sa atin Defense Secretary Gibo Teodoro? Abay, Apo General Omet Browner, ha? Abay, pagka si Donald Trump ang nanalo, baka mamaya i-pull out na yung EDCA sites, ha? Baka i-pull out na yung mga Typhoon missile at mga BrahMos missile sa mga EDCA sites dyan sa Northern Luzon at dito sa West Philippine Sea, ha? Sa bagay, kung siya ang mananalo, abay, kung walang gera, abay, peace on earth, joy to the world. Masaya ba ang Pasko ng mga Amerikano? Pero ang tanong dito ay pagka
dinaya daw si Donald Trump, magwawala kaya itong mamang ito, ha? Anyway, so kapanapanabik po mahabigan ng resulta ng eleksyon ng Amerika, ha? Abay, may mga pumalya din mga counting machine, Chairman Boy George Garcia, ha? At mayroon pang bomb threat, ha? Abay, ang gulo-gulo na rin po na Amerika talaga, ha? Anyway, nagiging democracy na sila, ha? Anyway, mahabigan ilang days na lamang before Christmas, makuyang mga ateng. Justice Bong Pascua, ha? Naragsak nga Pascua apo, ha? Aba, 49 days na lamang pala mga ateng, ha? Ayan, Pasko na naman. Ayan, sana po ay... good morning na imbaga bigat manong Mael Pagala, ha? Nagsubli ka DJ American na manong, ha? Bumalik ka na ba sa Amerika at doon ka ba bumoto, ha? Itong si manong Mael ng Barangay Sala na Pinili, Ilocos Norte, diehard Donald Trump fan, fanatic to ni fan ni Donald Trump. So anyway, basta kung anong decision nila, edi magawa natin, sila naman ang boboto. Pero sana yung foreign policy sa Pilipinas sana po ay magiging maganda, di ba? Yan na naman ang concern natin. Siyempre, ano bang epekto sa Pilipinas, foreign policy, kung si Harris ang manalo, si Trump ang mananalo, ha? Abangan natin yan. At standby, paring Bing Formento mula sa Francisco Golden Gate, USA. Ano ba ang latest dyan, mga pare ko? Sa bagay, mga report ngayon, ang bilis-bilis. Makapanood natin sa CNN, BBC, Fox News. So, antabayanan natin yan. Good morning, Chairman Berhel de Dios ng PCGG. Aba, alam nyo ba mga kuya, mga sabi natin ano man trabaho pa ng PCGG, ha? Di ba ang PCGG ang role niya nung Cory time isikwersa daw yung mga ill-gotten wealth na mga Marcoses. Pero alam po yung mahabigan iba na ngayon, ha? Yung mga sinequester na mga Kamag-anak Incorporated. Yung mga taga PCGG nung araw. Aba, sinisikwested din naman ngayon ng mga taga PCGG ngayon. Itong sinabosing Berhel de Dios, may mga nakumpis ka na rin pala na sequester. Na mga sequestered assets nung Marcos administration. Abay, yung iba hinahabol pa. Ayan, katulad ng isang taga Comelec na nagtatago sa Amerika, ha? Dating PCGG official. Abay, anday palang mga assets, maibigan. May mga mamahaling paintings, mga shares of stock, mga jewelries nasa central bank pa, ha? Ayan, kaya naman jewelries napunta na sa mga gandang kamay, ha? Nakita na lamang na, ginagamit na ni Madam. Ayan. Ba't napunta sa kanya yung jewelry ni Mrs. Imelda Marcos, ha? So yan po, at yung mga hinahabol ng PCGG ngay mahabigan, abay, meron pala may mga korporasyon din, ha? At sabi ni Bossing Berhel de Dios ng PCGG, akala ko wala siyang trabaho, ha? Kaya nang pahirapan daw po mahabigan dahil nailipat na ng mga pangalan, inangkin na, ha? Pero meron ako alam, Bossing Berhel de Dios, ha? Abay, isang sequestered radio station, sinequester ng mga unang opisyal ng PCGG. Aba, alam mo ba na yung FM radio station na yan? Siyempre, alam natin, taga-radyo tayo, ha? Abay, napunta sa anak. Ayan, pag-aari ngayon ng anak na isang dating PCGG official. Talaga naman, ha? Pero yung pala mga makumpis ka mga regalo sa mga Marcoses nung araw, regalo pa ba mga dignitaries pagka may pinapasyalan sila o kaya ay basta regalo mga para sa mga sa presidente nung araw. Abay, pati mga paintings, abay ilalagay daw sa post office.
bakit sa post office? Yung pong post office na nasunog po mabigan dyan sa Loton, ayan na, gagawin palang museum yan. Ayan yung mahabigan, dumako muna tayo sa Ninoy Aquino International Airport. Abay, nakalungkot naman, nakakaiyak ka. Dahil sino nga nag-survey ba yon? Abay, sabihin ba naman na ang NAIA, ha? Ang worst airport, buong mundo ba yan o Asia lang, ha? Nakalungkot naman, pero talagang ganun. Sabi nga, mga kuya, the truth hurts. Damdamin Bayan. Nasa ating linya ang spokesperson ng Manila International Airport Authority, Chris Noel Bendijo. Mr. Chris Bendijo, sir, magandang umaga po sa inyo. Hi, Sir Deo. Magandang umaga po. Ay, Attorney Chris, ayan na. Nasaktan po ba ang mga taga-miyaan yung lumabas itong report na sinasabi na worst airport daw po ang ating paliparan sa NAIA? Well, nung atin po itong natanggap, no, ang dapat po dating i-highlight din dito, hindi po kasi normal ang mga pagkakataon, no, kung kailan po ginawa itong survey na ito dahil tayo po ay nasa transition papunta dito sa PPP. Kasama ang private sector, no, itong new NAIA Infra Corporation, kung kaya't marami po tayong mga naging limitasyon, no. Marami po tayong limitations sa procurement, may limitations po tayo for entering into new agreements. So nung lumabas po itong survey na ito, sa aming pong posisyon, hindi naman din po patas yung naging evaluation dahil nga po sa mga limitasyong ito. Pero hindi ba tinitignan na ito ay parang constructive criticism na rin para magising po tayo, pagandahin din po ang ating paliparan na Attorney Bendijo, sir? Tama po yan, no? In fact, ang sabi nga po ng ating GM Eric Ines ay dahil kahit hindi po tayo sumasang-ayon, no, sa survey na ito, kahit na tayo ay masaktan dito, gamitin na lang po natin itong dahilan para tayo ay lalong manggigil at tumutok sa ating trabaho, no? Ang tinitingnan naman po natin dito, base sa kanilang mga metrics, no, yung efficiency, accessibility, service, tsaka cleanliness. Kami naman po ay may kumpiyansa at sigurado, no, na dito sa ating concession agreement with NNIC, lahat naman po ito ay maa-address, no? Marami po silang mga plano at investment na ibibigay at ilalagay sa ating terminal at sigurado po tayo na lahat po ito ay maa-address. Sa susunod na mga buwan po, I'm sure mararamdaman na po natin ito. Ayan, at sinasabi dun sa report, madalas delay ang mga flights, hindi na po malinis ang ating CR, mga toilets, pagkatapos overcrowded, at saka yung pong carousel natin na Attorney Bendijo, may nag-viral pa nga, di ba, yung ayaw umikot yung carousel, ang ginawa ng isang empleyado ng airport, parang pinapadyak yung carousel para umikot. Tama po yung mga observation ninyo, no? At sagutin ko po isa-isa. Please. Yung po mga flight delays po natin dito sa ating concession agreement, marami pong investment na gagawin ng NNIC, no? Yung visual docking guidance system, yung pong kanilang mga upgrade sa CAAP, yung pong kanilang KPI, no, na kailangan pong pataasin yung aircraft movement from 40 to 48 aircraft movements per hour. Lahat po yan ay ma-address dito sa itong flight delay na metric, no. Yun pong capacity ng terminal, kanila pong obligasyon, no, ng NNIC na pataasin po, no, magmula sa 30 million to 60 million ang passenger capacity ng ating mga terminal, no. So yung overcrowding, ma-address din po yan. Doon po sa cleanliness, ito po medyo personally po I'll have to disagree with the findings, no. Kasi kung matatandaan po natin, nung bagong salta po si GM Eric dyan, ang una pong pumutok na issue ay yung surot issue, no. Kung kaya tinutukan po natin, ako po personally, tinutukan natin yung ating housekeeping service providers. At kahit po presently, no, kahit po mag-ikot tayo sa ating terminal ngayon, kahit check po natin lahat ng restrooms, I'm sure po malinis po ang ating mga restrooms. No? So, insofar as sanitation is concerned, medyo disagree po ako sa findings dito sa survey pong ito. Ayan. Ngayon mag-take over na ang company ni Don Ramon San Miguel Ang. Abay, ano po ba ang, alam niyo po ba yung planong pagbabago na gagawin? Ano po ba yung mga gagawin? Maikukumpara ba sa
Changi Airport sa Singapore, sa Hong Kong. Ano ba ang plano ng RSA dito sa ating paliparan, Attorney Bendijo, sir? Yes po. Ang unang-una po pwede nating sabihin tungkol dyan, malinaw po yung vision ni RSA. Ang kauna-unahan niya pong sinabi is number one, siguraduhin pong tatanggalin na po natin ang NAIA dito sa classification na ito na worst airport. Ikalawa po, kahit po pagbasihan natin itong survey na pinag-uusapan po natin, ang kapartner po ng NNIC dito sa PPP na ito is yung Incheon Airport na mataas po yung Korea. rating dito sa survey na ito. So I think po we're on the right path. Maganda po yung advisor nila dahil again, maganda yung rating ng Incheon dito sa survey na ito. And patuloy po yung mga plano nila, yung coordination with Incheon at sa ganun masigurado po natin nagaganda at mas magiging efficient ang ating mga terminal. At saka nga pala may mga terminals, may kanya-kanya ng terminal, mga airlines, Attorney Bendijo, sir. Sino ang nag-designate yan? Yung halimbawa, Terminal 1 yata, PALBA ito, mga ganyan, o Cebu Pacific, di ko masyadong kabisado. Sino ang nag-designate ito mga ganitong terminal na gagamitin ng mga airlines sa attorney? Linawin po natin, yan po ay kasama sa kanilang plano pa lang po ito. Okay. Wala pa po tayong formal reassignment of the airlines, Pero dun po sa pagpaplanong ito, dumaan po ito sa kanilang masusing pag-aaral, Dahil alam naman po natin yung ating mga local airlines, meron po silang mga aircraft na ginagamit both for domestic and international. So ang peculiar po kasi sa ating airport ay isa lang po talaga yung runway na technically ginagamit natin, At kung ito po ay gagamitin ng domestic airline, kadalasan po kapag po lilipat ng domestic yung aircraft, doon po nagkakaroon ng inefficient use or utilization ng ating runway. So dito po sa kanilang pag-aaral, wala na pong paglilipat ng aircraft ng ating mga local airlines, kung kaya tinitingnan po nilang mas magiging efficient kung ang bawat terminal po ay meron pong naka-allocate dyan specifically na domestic airlines which can cater to both domestic and international flights. Tapos ideally po, lahat naman din po ng international carriers po natin na talagang purely international lang, ay lahat po ito ay ilalagay sa isang terminal. I think ang target po nila dito at ang plano po nila ay Terminal 3 po. Ayan, Attorney Bendijo, kailan natin masisilayan ang changes, mga pagbabago sa NAIA? Ayan, ilang abutin ba ng taon bago natin makita na gaganda na ang ating paliparan? Hindi na po tayo magbibilang ng taon, In fact, if you can go to Terminal 3 now, makikita po natin yung sample ng trabaho ng NNIC dito sa kanilang OFW lounge na nakumpleto na at tinatangkilik na ng ating mga OFWs, Titingnan din po natin sa palibot ng ating terminal, marami na po tayong ginagawang mga widening ng ating mga kalye, pati na rin po yung infrastructure, yung ating skyway papunta sa ating terminal. Ayan. Lahat po ito ay ginagawa na po ngayon at sa akin pong pagtansya ay baka naman po before pa po matapos itong taon na ito matapos na itong mga infra projects na ito at makakaramdam na po tayo ng convenience, lalo na kapag tayo ay maghahatid or magsusundo sa ating terminal. Ayan. Actually yung Terminal 4 yata, yung dating domestic airport, sinisimulan na yata ayusin na Attorney, sir. Sa pagkakaalam ko po, wala pa po kaming natatanggap na official na renovation plans dahil dito po sa ating concession agreement ay dapat pong dumaan sa aming pagsusuri at approval itong kanilang gagawing renovation. But kasama po yan sa kanilang plano na talaga pong kailangan i-overhaul para namang sa ganun ay itong area kung saan po itong ating Terminal 4 ay ma-maximize din po natin. Sa kanila pong commitment dito sa ating concession agreement, meron pong key performance indicator dito na kanila pong dapat maiangat ang ating aircraft movement per hour from 40 to 48. So, kailangan po talaga fully utilized at very efficient ang ating paggagamit sa ating runway po.
At ngayong papalapit po ang Pasko, 49 days na naman before Christmas. Attorney Chris Bendijo, sir. So ano po ang preparasyon ng MIA? Ngayong alam po natin, expected natin, marami mga OFWs, mga balikbayan ang magsisipag-uwian dito sa Pilipinas. Tama po yan, sir. No? Alam po natin talaga yung kulturang Pilipino na kapag Pasko tayo ay umuwi sa ating mga pamilya. Opo. At marami po tayong napulot na punto no, nung tayo ay nag-conduct noong Oplan Biyaheng Ayos noong panahon ng Undas. Na-identify po natin ang ilang mga punto na kailangan pa po nating pagtuunan ng pansin. Halimbawa po, yung pong ating internet connection. No? Kapag po may passenger surge, napansin po natin ng Undas ay may kaunting kabagalan kung kaya't naapektuhan yung ating mga pasahero na magre-register sa kanilang e-travel, pati na rin po yung e-gates ng ating immigration. Ito naman po ay sinusolusyonan na no, ng ating internet service providers. Doon din po sa deployment ng personnel, no, talaga pong ma-highlight na yung pangangailangan na i-renovate at i-overhaul ang ating terminal dahil yung ating pong immigration personnel fully manned yung kanilang counters and yet talaga pong mahaba pa rin yung queuing dahil na po talaga sa passenger surge. So ito naman din po ay ginagawan din po natin ng paraan sa coordination natin with the Bureau of Immigration pati na rin sa Office of Transportation Security. Baka po meron pa tayong pwedeng additional deployment na gawin at nang sa ganun mas mapabilis po natin yung pagpoproseso ng ating mga pasahero. Attorney Bendijo, sir, maraming salamat po. Good morning at sana nga ay sa madaling panahon ay mapaganda po natin ang ating paliparan. Thank you and good morning. Thank you also for the opportunity. Magandang umaga po. Mahabigan, Attorney Chris Noela Bendijo, ang spokesperson ng Manila International Airport Authority. Damdamin Bayan. Oras sa birthday boy. Para sa mga nakilala po, mga kaibigan, mga kasamahan. Aba, pati mga estudyante bumabate, ha? Kaya birthday boy, Chief Justice Alexander Jesmundo, sir. Ayan. Happy birthday. Abay, pati mga estudyante mo sa remedial law dyan sa Lyceum College of Law. Aba, itong si Judge Berna Cabiles Torneros, ha? Hanggang ngayon, takot daw sa inyo dahil terror daw pala kayo nung kayo nagtuturo. At itong si Attorney Vladimir Putin Lopez Momo, abay estudyante, bumabata rin po sila ng happy birthday. Oras sa CJ Alex Jesmundo, alas 8:33. Everest Appliances Health. Merry Christmas and a Happy New Year from DZRH. Merry Christmas, Sister L. Merry Christmas, Lakay, at Merry Christmas sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Diyos marhay na aga. Good morning, everyone. Wow, Lady in Pink. Ano ako ngayon eh? Aha. Feeling Barbie ako eh. Kaya lang ba't may ribbon yung design harap? yan. Ganoon ba? Para ka namang Christmas gift niyan. Pwede nang buksan. Ayan, pwede nang buksan. Pero hindi nyo pwedeng galawin. Char! Pero nako, Lakay, isang magandang gabi at magandang hapon sa mga nasa Amerika. Ay, oo. Mainit ang labanan ngayon. Yung ating bagong reporter, correspondent si RH number 91, ha? Si Commissioner Goyo Larrazabal. Ready na bang mag-report? Sino ba ang nakalamang ngayon? Lakay, ang dito sa lumalabas sa projection na ang sa state ng Kentucky at Indiana, si Trump daw ang nanalo. Pero sa West Virginia at sa ano pa ba ito? Sa Vermont ay si Kamala Harris. Yan ay ano lang, Lakay, projection pa lang. Naku, si classmate si Manny Boy Pexon Drilon, ha? Ayaw ko manalo si Trump, gusto ko si Harris. Sabi niya, oo. Kasi pag si Trump ang nanalo,
baka hindi natutulong Amerika sa atin sa laban sa China sa West Philippine Sea. Sabi ko baka i-pull out ni Trump yung mga Typhoon satellite at mga BrahMos missile diba, sa EDCA sites. Oo, dati kasi with the President Duterte, okay sila eh. Okay lang basta peace on earth. Dummy. Walang gera-gera, yan ang the best dyan. At may sinasabi si Ambassador Babes Romualdez doon sa 2x2. Ano ba yung pangano pala tayo sa Vietnam na maraming export sa Amerika dito sa ASEAN? Abay, ano bang pang-export natin? Saging ba? O TNT? Ayan. Tago ng tago. Ayan ang mga TNT kay Trump. Ayan, mahigpit sa immigration laws. Dummy. Bayan. Pero ang Pangulong Marcos, Miss Let, ano ba ang bulungan sa palasyo ng Malacanang? Sino ba ang gusto ng presidente na manalo na makatulong sa ating bansa? Ekonomiya, security, ayan. Democrat ba o Republican? Ayan. Alamin natin report mula kay Aris number 14. Abay, siyempre, buong mundo mahabigan nakatingin ngayon, nakasubaybay sa resulta ng eleksyon sa Amerika. Ayan, gender reveal. Ayan. Gender reveal talaga Lakay. Boy or girl? Ayan, wala bang party sa yate yan? O kaya may mga helicopter na na maglalabas ng usok, pink or kaya yung blue. yung confetti. Confetti. Ganun ba yan? Pero ito ang latest mula sa Malacanang. Sino ba ang gusto ng Pangulong Marcos na dapat na manalo sa eleksyon sa Amerika, Miss Leta? Ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ano to? Pro-Trump? Pro-Kamala? Lakay, iba na naman yung binabasa mo. Ayan, ang Pangulong Marcos, Miss Let, ayan, ang sabi ng Malacanang, kaugnay sa eleksyon sa Amerika, muling bibisita sa Bicol para mamahagi ng tulong sa mga naapektuhan ng kalamidad. Aba, kala mo Ikaw Trump. Lakay Pero ano bang sabi ni Apo Lucas Bersamin Jomar? Ayan. Oy, good morning nga pala kay Special Assistant to the President Secretary Anton Lagdameo, Ay Secretary Anton, okay na ba tayo dyan? Ayan. Okay ba tayo sa MARM? Ayan. Tuno sila kay. Bakit? Ayoko nang comment. Kinukumusta ko lang si Secretary Anton Lagdameo Zulueta. Ayan. Minsan talaga mas okay yung nananahimik na lang ako. Ganun At ba hindi yan? ako nagtatanong sa'yo. Good morning, Governor Sakurtan. Assalamualaikum. Warakmatullahi wabarakatuh. At very worshipful noble member of the parliament, classmate Ben Luong at Nabil Tan. Alamin natin ang report mula sa Malacanang. Aris 14. Let Narciso please come in. Miss Let. Lakay, Sister L, balik Bicol si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw para kumustahin ang mga naapektuhan ng kalamidad. Mamimigay ng tulong ang Pangulo sa Camarines Sur at Albaya. Alas 9 ngayong umaga inaasahan si Pangulong Marcos sa bayan ng Pili at pagkatapos dito ay didiretso siya sa Legazpi. Mamamahagi si Pangulong Marcos ng ayuda sa mga magsasaka, mangingisda at pamilyang naapektuhan ng bagyo. Matatanda ang unang binisita ni PBBM ang Bicol, partikular sa Naga matapos manalasa ang bagyong Christine. Tiniyak nito na patuloy na aalalayan ng pamahalaan ang mga pamilya at komunidad na labis na sinulanta ng kalamidad hanggang sa makabangon ang mga ito. Lakay? Yan, ang Pangulong Marcos ba ready bang lumusong sa ba tulad sa ginawa ni Vice President Leni Robredo? Pero wag na siguro kasi stagnant na yung tubig doon. Baka magkasakit. Oo, baka kahit ibabad mo sa alcohol ang Pangulong Marcos, baka magka-leptospirosis pa niya. Masyado na madumi yun. Masyado na marami. Stagnant na yung tubig.
Oo, lakay, saka naku, baka mabash pa siya pag ginawa yun. Hindi naman kailangan. Ang importante baka sabihin, ay, yung tulong na bigyan ng presidente na baka sabihin ni, gaya naman kay Vice President Lenny na hindi lang laylayan ang binasa hanggang dibdib. Nagbabad kayo sa alcohol itong si Vice President Lenny. Sana naman lakay, tsaka naghugas ng maigi, di ba? Ayan, oo nga, mantakin At uminom ng doxycycline. Ano doxycycline? Yan nga ang problema. DOH Secretary Ted Herbosa, ha? Anyari, ha? Ala pa daw gamot sa leptospirosis tsaka tuberculosis. Maraming mahina yata ang procurement ng DOH ngayon. Aba nangyayari dun sa hatchet man tuloy. Aba yung isang USEC na lady USEC niya na aba yung mukhang ito ang kaporal ng mga procurement ngayon. Mukhang hindi maganda-ganda ang mga balita dyan. Anyway, kaya tuloy hindi makabili ng mga bakuna, mga gamot. Ayan, dengue, ha? O nga pa, dengue tsaka leptospirosis ang yun yung lumalala na ang tinatamaan ng dengue at tsaka leptospirosis dito sa Metro Manila. Anyway, so yun lang schedule ng Pangulo Marcos. Anong oras ang lipad niya, Miss Let? Alas 9 siya lakay sa Pili. Sa Marines Sur. At pagkatapos doon, lakay. Saka siya didiretso sa Legazpi, Albay. Ayan, huwag sasakyan yung C-29 na airplane ng Air Force, ha? Baka sumadsad. Baka matanggal yung gulong ulit. Anyway, sige. So maghapon siya sa Bicol, Miss Let. So far, yun lakay ang binigay na schedule. Baka mga hanggang tanghali, pero wala pa para mamayang hapon. Okay. Maraming salamat, Let Narciso mula sa Malacanang. Balik sa inyo lakay at Sister L. Damdamin Bayan. Ang presidente ba, nakapagbaon na ba ng Bicol Words? Siguro naman lakay. Meron ba siyang baon na Diyos Marhay na aga sa Indugabos. Ayan. Kaya Diyos Marhay na hapon sa Indugabos. Ayan. Kahit ano lang. Mabalos sa Indo. Ayun. Mabalos is salamat. Tumatak sa akin mabalos kay Eddie Ilarde. Bukas pa ba si Senator Eddie Ilarde? Ayan. Dati nga palang announcer natin sa DCRH yun. Si Eddie Ilarde. Pag nakita mo lang kayong Bicol International Airport, may nakalagay, Dagos po. Anong Dagos po? Tuloy po kayo. Dagos po. Ayan. Basta nakalagay sa taas, Bicol International Airport, Dagos po. Aba, maganda ba airport nyo doon? Maganda, lakay. Sana maganda at malaki ang airport. Aba, galing. Sino nagpatayo niyan? Hindi ko, pero sa admin ni dating Pangulong Duterte at si Secretary Art Tugade. Good morning. Naimbang bigat. Tapos Secretary Tugade, ayan, kumusta ka na, Apo? Yan yung tinuloy niya lakay dahil ang tagal na nun nakatenggang airport. Ganun ba? So, siya ang tinapos ni Secretary Tugade. Dahil sobrang tagal na nakatenggang. Ayan. At dating Pangulong Digong. Alam ninyo, ako'y tao lamang. Kaya binabati ko pa rin, Merry Christmas. Kayong mga durugista, magdanakaw, mga korap, mga kriminal, at yung nagpapahirap sa Pilipino. Kaya kung ayaw ninyong minto at patuloy pa rin ang karasan, ito na ang huli ninyong Merry Christmas. Damdamin Bayan. Mayong buntag, Dong. Totoo bang hindi ka raw sisipot sa Quadcom hearing? Siguro lakay, sabi niya, tama na yun. Nagpunta na ako ng isang beses. At saka walang kakampi sa Kongreso. Sa Senado at least may kakampi, ha? Alamin na report mo lakay Raymond Adpa sa Senado, Sister L. Si Senator Lito Lapid-Lapid, suportado ang panukalang ideklara ang Pampanga bilang culinary capital of the Philippines. Nakita ko lang sa expressway kanina Ayan, nakangiti. Sabi nga nun ingat sa biyahe. Mayroon ba siyang doon, billboard? Ingat po kayo. Ayan, may naghihintay sa inyo. May ganun pala. Hindi ako nadadaan Alam mo sa Skyway talaga, yung mga motoristang dumadaan sa Skyway, ayan, good morning, ingat po sa biyahe, matraffic, po, ha? Abay, may mga nakita na ako mga billboard siya, ang lalaki-laki, ha? Mga nakangiti. Of course, si Senator Bong Revilla,
aksyon. Parang action radio. Pagkatapos ayun yung si Congressman Brian Yamsuan, ayan, nakangiti. Sabi niya, nakalagay naman doon lamang ako ng dalang paligo kahit ng bunting. Parang wala naman nakalagay ng ganon. Nandun ba sino pa? Si Senator Lito Lapid-Lapid. Ayan, yung latest, yung bago ngayon si Senator Bato de la Rosa. Ano nakalagay naman? Ang nakalagay naman kay Senator Bato de la Rosa, itaga mo sa bato, sabi niya Raymond. Kala ko, itaga mo sa bumbunan si Secretary, former Secretary Abalos ba? Wala ba dyan? Parang wala akong nakita. Dito kasi meron ako nakikita malalaki sa area sa EDSA meron. Pero anaramin na muna natin ang update mula dyan sa Senado mula kay RH28 Raymond Adpaz. Saan ang biyahe ng Lito Lapid Raymond? Okay, Raymond. Miss Elaine at Mayor, ito yung pambihirang pagkakataon na marinig ang boses ni Senador Lito Lapid sa plenary ng Senado bilang chairman ng Senate Committee on Tourism. Ito sa kanyang co-sponsorship speech doon sa panukalang ideklara ang province of Pampanga bilang culinary capital of the Philippines. Ayon kay Lapid, hindi man kilala ang Pampanga bilang isang tourism destination, ngunit napakayaman daw yung kanilang kasaysayan pagdating sa pagkain. Dito nagmumula yung samot-saring pagkain na ipinagmamalaki ng bawat Pilipino. Marami din dito nabanggit niya, Mayor at Elaine, yung sisig, kare-kare, adobong puti, adobong balot, kamaro. Wow, sarap niya, kamaro. Yung buro, humba at morcon. At maliban dyan ay napakadami daw magagaling na mga chef mula sa Pampanga. Binanggit niya dito yung sila Nora at Sandy Daza, si Lilian Lising Borromeo, si Clarita Reyes Lapus ng Mamasita, si Claude Tayag, Sao del Rosario at Jean Gonzalez. Maliban pa sa ilang mga kilalang mga restaurant, alam mo na laging pinupuntahan ng marami sa atin, yung Kabalen, yung Cafe Adratico at Bistro Remedios at iba pa. Kahapon ay nagpatikim pa yung senador ng mga bumisitang mga Kapampangan. May dala silang lutong pagkain at pinatikim sa mga senador. Ba't di nakarating dito? Yung kanyang co-sponsorship speech kahapon, Mayor at Ms. Elaine. Alam po ninyo ang kwento ng Pampanga, hindi lang po masasarap na pagkain, kundi ang pagiging matatag, maparaan at malikain ng mga Kapampangan. Makikita po ninyo ito sa aming mga pagkain. Mula po sa simpleng sangkap ay nakakagawa po kami ng masasarap na putahe. Gaya ng sisig, kare-kare, adobong puti, adobong balot, kamaro, burong kanin na paborito ni FPJ, at tusino, kilalang putahe rin ng mga Pilipino sa buong mundo. Sikat din po sa mga pagkain tulad ng tibok-tibok na kinain mo kanina, Mr. President. Bringhe, asadong matuang, Kapampangan, humba at murkon. Pakagutom naman yan. Bahagi yung speech kahapon ni Senador Lito Lapid. Marami ang nakinig dahil minsan-minsan lang tumayo itong si Senador Lito Lapid. Akala ko kasama dyan sa tabi si Coco Martin eh. At saka si LT. Hindi, mukhang pag mga ganong biyahe, Mayor, sa probinsya sila ay sinasama yung mga pagtitipon sa mga probinsya. Sumasama yung mga kasama niya doon sa kanyang Batang Quiapo. Ayan, so anyway, kamo di kami naniniwala nga masarap yung sisig at saka morcon, mga di ako naniniwala masarap yan. At saka yung kamaro, Senator Florante Rosales. Pero yung tibok-tibok na binabanggit niya lang, kaya nakakakain na ako nun, parang siyang kakanin. Ganun ba? Masarap siya. Parang siyang mahablangka na alam mo, kulay puti.
masasarap lahat pero yung buro hindi ko magustuhan. Yung buro lakay, nakakita na ako, pati yung kung pinaprocess siya. Pero hindi din talaga ako kumakain. Pero ang kapitbahay ko ay sarap na sarap doon sa buro na inilalagay doon sa mainit na bagong luto na kanin. Si Miss Karen Lakay, gusto niya ng burong Kapampangan. Ayan, si Apo Secretary Art Tugade, ayan, ang gusto naman daw niya saluyot. Ilocano talaga. Pinakbot. Saluyot, pinakbot. Ano yung bagabigat, Apo Secretary Art Tugade, nakikinig pala sa atin. Hello po, okay. Malay mo man, may bit-bit din si partner Florante, baka dumaan dyan sa kanila, Boss Ricky, baka makadaan dyan sa inyo. Pati kami, hindi rin namin sabi nga ng mga hapon, masarap ba yan? Parang hindi naman, sabi nila. Kaya kung matitikman natin yan itong bago mag-Pasko, Mayor at Elaine. Maniwala kami dyan, baka masarap pa yung pares ni Diwata. Kailangan daw munang matikman. To taste is to believe. Okay, maraming salamat, Raymond. Teka muna, anong latest sa Senado ngayon? Tuloy ba ang hearing? Ano ba ngayon, Martes? Miyerkules. Miyerkules ba? Magsisimula na yung plenary deliberation sa 2025 budget. Bukas, yung hearing ni Senator J.B. Ejercito doon sa possible postponement ng election sa MARM, bagamat medyo hati ang marami sa mga senador doon sa aming mga nakapanayam hinggil sa panukalang ito, bagamat bukas pa malalaman dahil magkakahearing ang Committee on Local Government ni Senador J.B. Ejercito. Teka muna, may kinukasyon Senator Bato de la Rosa. Sino bang nagsabi na magbibigyan ng kopya sa sa International Criminal Court dun sa resulta ng hearing ng EJK diyan sa Senado, Raymond? Magsasubmit ba ang Senado sa ICC? Hindi naman actually magsasubmit, pero ang sinabi kasi ni Senate President Chis Escudero, kumbaga yung transcript ng Senate, public record na yun Kahit na sino, pwedeng humingi. Yun ang sinabi ni SP Chis. Kaya sabi namin, kahit ICC, sabi niya, public record yun. Paano mo tatanggihan kung merong humingi? Yung ganon. Kaya siguro, yun naman siyempre, para sa mga panig ng mga kakampi ni dating Pangulong Duterte at saka ni Senator Bato, dahil kasama siya sa reklamo doon sa ICC, hindi maganda yung dating para sa kanila, bagamat hindi naman necessarily na ang Senado mismo ang magbibigay sa ICC. Ang sinabi lang ni SP Chis ay kung mag-request sila ay hindi pwedeng itago dahil public record naman yun. Itong at lahat ng mga yung statement na nakuha doon ay dahil under oath ay pwedeng magamit pabor o kontra kanino man, lalong-lalo na si dating Pangulong Rodrigo Duterte, Mayor at Elaine. Ayun, okay. Abangan natin yan, Raymond. Maraming salamat, Raymond Adpas mula sa Senado. Mula sa Senado, ito si RH28 Raymond Adpas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond, mula sa Senado. Pero ang sabi ng Senator Bato de la Rosa, abay pagka daw binigyan ng transcript of records yung ICC, parang kinikilala natin yung parang jurisdiction nila ng ICC sa atin. Ayan. Kaya sabi ni Senator Bato, kukwestiyonin ko yan. Itaga mo sa Bato. Samahan natin si General Bato. Sa Senado, iboto si Bato. Sagot ka ni Bato. Itaga mo sa Bato. Sa Senado, iboto si Bato. Itaga niyo sa Bato. Siya ay magtatrabaho sa Senado. Sagot ka ni Bato. Yes, sir! Sagot kita, itaga mo sa Bato. General Bato de la Rosa, numero 24 sa balota. Para senador, iboto. Paid for by Friends of Bato de la Rosa. Ayan, parang Jomay, Nante, ayan, bayad na ba yung political jingle ni Senator Bato? Sabi yung tagal na niya na. May placement na ba ito? Dummy.
Ayan, pero sabi ni Boss Ray, ayan, Boss Ray Langit, ayan, hello po, Sir Ray. nakikinig pala sa atin. Good Ayan, morning. kung makalimutan daw ni Senator Lito-Lito, lapid-lapid yung sisig. Sagot na niya. O, siya na. Siya na ang magpapadala dito sa atin. Puputok-batok natin yan. Boss Ray, maraming salamat po. Good morning. Ito, napakabait na boss ito, si Boss Ray, ha? Walang masamang tinapay dito, ha? Kaya yung management style nito nung station manager natin dito, naman na kayo iba yung mga kuwan eh. Ayan, wala kang masabi rito, walang masamang tinapay. Super bait. Love you, boss. Daming bayan. Report mo na kay Giselle. Eto lakay, murang Christmas decorations sa Baclaran. Matumal pa daw ang bintahan. Retailers naman idinadaing ang mga kakompetensyang online sellers. Naku, totoo ka dyan, Lakay. Alam mo, kapag nag-check ka online ng mga Christmas decors, actually hindi lang Christmas decors, kahit mga gamit sa bahay, sobrang mura, Lakay. Talaga? Oo, mayroon pa nga niyan silang yung, halimbawa, 11-11, yung mga sale. 11-11, 10-10, mga ganon. Mura, pero pagdating, yung iba, Lakay, maganda naman talaga maganda yung naman. quality. Pero yung iba, syempre, siguro pag hindi ka marunong pumili magaling ka kasi dapat, Lakay, kumilatis kahit online. Ako kasi never pa ako nagbalik ng binili ko online. Kasi akala ko pagka bibili ka ng Christmas tree na 5 feet, baka pagdating 2 feet na lang. Hindi naman, Lakay. Baka minsan kasi siguro may mga ilang seller na palpak. Pero kapag ka Christmas decor, Lakay, lalo na Christmas light, para nakakatakot bumili online. Diba? Hindi mo naman. Totoo yan. Kasi dala tayo sa ibang, hindi naman lahat. May nga manloloko kasi. Ayan. Pero alamin natin. Pero si Dalagang Bukid, sabi ni Lotto King, kanina pa, kahapon pa raw naka-standby. Alamin natin ang presyuhan ng mga Christmas decor dyan sa Baclaran mula kay RH15, Giselle Ricafort. Giselle. Christmas time in the Philippines. Ay, matumal pa rin yung bentahan ng mga Christmas decoration. Dito sa Baclaran sa Parañaque City, mahigit 4 na pong araw bago ang Kapaskuhan. Ito'y kahit nananatiling mura ang presyo ng mga palamuting pamasko kagaya ng mga parol, Christmas tree at Christmas light. Ang Christmas light naglalaro sa 80 hanggang 280, habang yung Christmas tree naman 420 hanggang 680 depende sa taas. Habang ang mga Christmas ornaments 15 hanggang 210 ang kada isang kahon. Depende rin yan sa laki at dami, habang yung parol naman 50 hanggang 140 pesos depende sa klase, laki at kalidad. Ayon sa ilang retailer na ating nakapanayam, nilalangaw ang kanilang mga produkto na karaniwang dinudumog kapag patak ng Nobyembre o isang buwan bago ang Kapaskuhan. Idinadaing kasi nila mga kakumpetensya nilang online store o online seller na mas mura ang mga produkto, may alok pang buy one take one. Hinalimbawa nila Lakay, Sister El, yung mabibiling solar Christmas light sa online sa presyong 179 lamang, pero dito sa Baclaran mahigit 300 piso ang presyuhan. Ito si Giselle Ricafort para Giselle. sa RH1 sa Pilipinas. Lakay. Kano isang kilo ng Dalagang Bukid ngayon? Nako, Lakay, nag-ikot ako dito sa may Baclaran. Yung ibang mga vendor, Lakay, tumigil sila sa pagtitinda ng Dalagang Bukid. Bakit? Sapagkat yung hango daw nila, Lakay, 260 pesos yung hango nila. Pero kapag ibinibenta nila, 290 pesos pataas. Ang ending, hindi raw nabebenta, Lakay, hindi nabibili ng kanilang mga sukay sapagkat ginto nga yung presyuhan. Ginto na pala ang Dalagang Bukid ngayon, ha? 290 pesos, Lakay, dito sa Baclaran. Kaya, Lakay, kapansin yung mga nakahilera dito ng mga vendor ng isda, halos walang nagtitinda talaga ng Dalagang Bukid. Di Dalagang Lunsod na lang. Ganun ba? Gigi na lang. Ayan. Okay. Yan, galunggong na lang. Ayan. Pero matumal ang Oo nga naman, naka-dismay siguro sa mga nagtitinda ng Christmas decor. Kasi pagka online, door to door pa yan. Oo, Lakay. Yahatid sa bahay mo. Hindi ka nalalabas ng bahay. Mag-unbox ka na lang. Ayan. Lalo na Lakay, yung mga nanay, hindi ba, sobrang busy sila, umiiwas sila sa hassle, pupunta sa mga palengke, doon na lang sila sa online. Okay, sige, sabay, kung schedule mong mamili ng marami, ayan, di punta ka na ng Baclaran o kay Divisoria. Mura din naman ng mga Green Hills, ayan. Mahal na sa Green Hills. Mahal na ba sa Green Hills? Kasi nirenovate na nila dun. Ganun ba?
Di bili tayo ng mura, yung buy one take one lang. Maraming salamat, Miss Giselle. Merry Christmas. Salamat lakay. Merry Christmas. Balik sa inyo, Sister El. Ang Santa Claus ng bayan, ninong ng bayan, abay nasa Paranaque. Standby. Sa Paranaque? Siya na ba? Okay na? Andyan na lakay dahil Ready na ba? Sa shoutout daw muna pala natin lakay. Ang Nasa? Pasko Panalo promo ay nasa Fortunata Village, Barangay San Isidro, dyan po sa may Parañaque City. At pag nakita nyo po dyan si Sherwin Alfaro, lapitan nyo lang po. Pagka nakita nyo may nagpapaypay ng pera, si Sherwin po yan. Ayan yung maluluto nga bago imprenta sa Central Bank sa ating Pasko Panalo promo. Panalo ang Pasko sa DZRH. Dahil sa Pasko Panalo, mas malakas promo. Tutok lang sa DZRH at manalo kapag kayo'y aming natiempohan na nakikinig sa DZRH AM o nanonood sa DZRH TV at DZRH Facebook. Instant may pamasko ka na, may aginaldo ka pa. 1,000 pesos na aginaldo, may pamaskong Noche Buena basket pa. Mula yan sa DZRH. Lakasan lang makinig sa DZRH Radio at tutok lang sa DZRH TV at DZRH Online. Dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Eto na aling Felicidad. Uy, batiin ko lang si Ninang Lusatan at saka si Bia Chua, ha? Ayan, abay, tignan mo nga naman, Sister L, ha? Sa kapapaninig yun ni Lola Luz at saka Lola Bia Tan, Bia Chua, ha? Abay, pati yung apong 3 years old, nakikinig na rin. Ay, aba naman. Hi, Zane. Ayan. Good morning. Alam mo ito si Aling Lustan sa Bia Chua, ha? Parang si Mr. Michael is my guy ito, ha? Pagka bumibiyay sa probinsya, sakay na sa kotse, may dala-dala pang transistor. Wala bang si Ninong? Wala bang may radyo naman ang kanyang sasakyan? Kaya nga, kaya lang pagbaba ng kotse kasi. Pero may transistor pa rin. Ay talagang baon-baon na. Baon-baon, parang Michael is my guy. Diba talagang Ninong MG, Habang puwapalo sa Manila Golf, kung GP Pajernos, ha? May dalang transistor. Nakabulsa boss Ray yung kanyang mini component at nakikinig sa DZRH. Siya lakay ay Addictus Benedictus. Ganun ba? Addictus Benedictus, okay yan, ha? Ninong Sherwin Alfaro, sino ang bibigyan mo ng regalo dyan? Congressman Tambunting o Congressman Brian Yamsuan? Sino ba magkalaban mayor dyan? Yung maghihipag ba? Magbayaw? Magbayaw yata. Yun, Congressman Edwin Olivares saka yung asawa ni Mrs. Bayaw yata lakay. Tama. Magbayaw, maghipag. Magbayaw. Depende. Ano ba? Paghipag? Ano ba yung hipag? Maghipag, magbayaw. Ayan, parehas lang. Pilito ko. Sister-in-law, brother-in-law. Yes, yung maglalaban. Okay. Sherwin, sinong bibigyan mo ng regalo dyan? Naku, lakay, baka tayo pabigyan ng regalo dito. Bakit? Pero mo, subdivision mo na ito, Fortunata Village. Oh. Dito sa Barangay San Isidro. Mga yayaman na nakatira dyan. Oo. Nakaka-LL yan. Ako hinuli pa ng gwardiya. Pero nakapasok tayo sa loob ng exclusive village ko. Wow. Dito sa Barangay San Isidro, Parañaque. Ang ganda pala ng mga bahay dito, lakay, ang lalaki. Oo nga, ano? Ng mga tabat. Oo. Ang ganda pa ng mga palm trees nila, no? Parang walang katao-tao sa kalsada. Parang pag mayayaman lakay, walang tao sa kalsada. Lahat sa loob ng bahay. Pero itong bahay na ito, ha, patukin natin dahil itong bahay na ito, naka-tune in lakay sa DZRH. Aba, dinig sa kalsada? Sa radyo. Oo. And duman tayo sa likod ng bahay dahil dito yung daanan ng mga mahihirap. Yan. Pag mayaman, doon dada. Ay, Apo, sandali, asan yung radyo nyo? Ayun ang radyo ni Mami. Yan si Mami ang nakikinig talaga. Nakatodo ba yung volume? Yung radyo ng mayaman. Ganda ng transistor ni ate. Ayan, Sa saan mo kay dati? Yes, Kenwood pa yata yan.
No, giveaway ng mga empleyado sa mga empleyado. Wow, ganda. Last time you hire. Ganda ng Last time you radyo. naging hire na. Nara pa ang kahoy. Yes. Sa Japan kayo nagtrabaho dati? No, dito rin. Sa Philippines. Ganda ng transistor ni ate, ha? Ganda ng koleksyon mong transistor, ate, ha? Ayan. Pangalan niyo po? Merilinda Calweng. Si Nanay Berlinda. Kalweng. Yes. Taga Ilocano kayo, apo. Ayan. Well, Apo, Balakay. Taga Cagayan. Tugegrauti, probinsya. Ayan. Anong ni dating ano nga bang pangalan nung si Kalweng sa NBI dati, classmate namin, Kong Roy. Ni Kwan, kamag-anak ni Dejay. Kalweng. Si Kalweng, ano nga bang first name ni Kalweng na NBI dati? Anyway, Irineo yata yun eh. Irineo, ayan. Kasi mother ko pa yun eh. Wan, apo. So, taga Cagayan kayo gaya, manang. Taga Igig. Igig, Cagayan. Oo. Ayan, sabi ko na nga ba ayan, Kalweng, taga Cagayan. Oo. Ay, dagiti Kalweng di Cagayan, manang nababaknang da, apo. Nababaknang da, mayayaman. Hanet unay, kami lang yung pinaka-pobre. Masyado ko yung humble. Okay, bigyan mo na si ate ng aguinaldo, Sherwin. Dahil tita, sino ang paborito yung announcer sa Lisa Race pag umaga? Deo. Ayan, marami. Nilakay, Apo Lakay. Ayan, thank you manang si Murel Calweng. Ayan, maraming salamat classmate Manny Pexon. Ayan, classmate namin to sa UE. Ayan. Ayan, dahil si Lakay Deo yung paboritong announcer, meron kang 1,000 pesos. Salamat! Sa maaga nga pamaskom kanya ko. Uy, po. Hindi na yan. Ang dapay vitamins naman ang vitamins. Meron kang vitamin E. Ayan. Mas excited itong dalawa dito sa ino. Siyempre meron ka rin grocery mula sa Deezer H. Ayan. Siyempre meron ka rin Deezer H umbrella. Ayan ha. Tayong nagpintas si ka. Uy, napintas man ang nakapurpuraw. Sherwin. Sherwin, sina ate, bigyan mo rin sila ng aguinaldo, take 500. Ayun, wow. Saya-saya nila, Thank you po. Ayan, Meron kayo take 500 pesos. Ayan, Salamat, bebe kakadwak na Ayan, Merry Christmas po. Patindi pangangailangan. Thank you po. Wala pong anuman. Hindi ka, uwi namin dito. Umuwi kami ng Tugeraw, kami living lang. Noong 26. Nakikiramay po. Sad news. Pamanaw yung Okay, makiladingit kami manang. Okay. Kahit pa paano po kami po magpapaabot ng tulong po para sa inyo. Salamat! Diyos lagi na manang naragsa nga Pasko na imbang nga barong nga tawon. God bless to all. Wan, apo. Maraming salamat din sa mga taga-barangay San Isidro sa Fortunata Village. Pag binabanggit yung village, dapat may may diin. Fortunata Village. My village, ayan. Medyo social ang pronunciation. Malakas ulan, binaha kami. Kaya pala yung mga nakatambak dito lahat mga napasanang baha. Ay, naku, binaha pala dito, Lakay. Mukhang hindi effective ang flood control project sa Paranaque. Dapat masaman ko sa hapon. Huwag nyo lang alamin. Sumati lang kayo sa Deezer H. Pamasko pa sa Luproco para manalo ng 1,000 pesos. Siyempre, dito pa rin sa Deezer H. Pasto panalo from Mars. Number 6, Sherwin Battle para Deezer H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Ninong Sherwin Alfaro. Maraming salamat manang Mrs. Calweng, kamag-anak ng aming classmate Morel Calweng. Dating naging deputy director yata to ng NBI. Ayan, kuyang Roy Loyola, ha? Itong kumpare mong si Morel Calweng, si classmate. May he rest in peace.
Standby sa iba pa nating mga reports. Happy birthday muna kay District Director Colonel Villamor Tuliao ng Eastern Police District. Aba, happy birthday Director Colonel Villamor Tuliao mula kay Noche Cacas. At happy birthday pa kay Kuyang Doc Louis Bernus. Teka, taga-Abra ba ito? At Maribel Padilla ng Banay-Banay Lipa. At ating Arlene Caliso mula kay Dr. Jagger Caliso. Happy birthday din kay Mista Rex Comendador. Oy Mista, ha? Ayan, ng PMA Sandigan 82. At ganun din, happy birthday and congratulations kay Juliana Gulapa. Ayan, anak ni Fernanda Gulapa ng DCWB. Pasensya ka na lang kay gusto naming ipabati sa DCRH kasi nationwide kayo, sabi nga na. May dagdag na naman yan. Ayan, binabati ng proud daddy, Fernanda Gulapa. Abay, talagang proud siya, Sister L. Abay, birthday na cum laude pa sa De La Salle University. Naman. Congratulations. Ayan, congratulations, Juliana Gulapa. Kaya nag-iimbita ng kanilang celebration sa Linggo ba to? Sabado. Happy birthday Sister Sheila Chanco. At ganoon din, happy birthday kay Bossing. Kay Bossing Bobby Canapi ng Shell. Happy birthday Boss Bobby. Abay, may kadate tong magandang maputi sa Greenbelt kahapon eh. Ayan, si ba yung kadate mo doon, ha? Hot. Malay ko sa'yo. Ba't ka ganyan? Buwambati na. Anong masama ng date? Nasa Greenbelt. Ayan. Happy birthday PJ Romy Barsa ng Court of Appeals. Aba, muntik daw maka-hole in one sa Baguio Golf and Country Club kahapon. Ayan. Pumasok na yung bola. Abay, lumabas pa. Ha? Sabi, feeling ko may nakatago sa nasobrahan daw na naman. may nakatago dun sa butas. Palagay ko nga. Sinundot yung bola. Uy, eto na. Naku, mukhang Trump na talaga, Sister L, ha? Medyo. US presidential elections, mabigan. Trump, 90 electoral votes. Harris, 27 electoral votes. Mukhang ang mga Amerikano, mukhang ayaw ng Lady President, ha? Gusto nila barako. Ayan, Ayan, ang Trump. 8 state siya lakay basa. panalo. Saan panalo si Trump? Sa Oklahoma, Missouri, Tennessee, Indiana, Kentucky, West Virginia, Alabama, and Florida. Ayan, Tapos si Harris Florida naman lakay, taga Florida si Trump. Si Harris naman lakay sa Vermont, Massachusetts, Maryland, and Connecticut. Kanina sa West Virginia, si Harris yung prediction, pero talo pa rin pala siya dun lakay. Ayan, so yan po mahabigan, ha? Sa takbo nito, ang layo, ha? Layo na lamang, ha? 90 electoral votes kay Trump, 27 kay Kamala Harris, ha? Lakay kasi 8 state kay Trump, kay Harris ay 4 pa lang. Ayan. So half. Ayan na, kaya mukhang babandera dito ang Donald Trump. Mayor siya na Star City, Deo Makalma ang inyong lingkod, laging handang maglingkod sa bayan, kahit walang formality. Sandali lamang manang Milky Rigunan, Boy Gonzales Lacuna. Standby Attorney Jimmy Bondok. Oy, attorney pala si Attorney Jimmy Bondok na, ha? Ng PAGCOR, ha? Ayan, sandali lamang attorney, kakanta ba tayo ni Jimmy Bondok? Oo, kasi musician siya lakay, di ba? Oo, ayan, good morning Colonel Choy Merioles. Ayan, akala ko general ka na, ba't colonel pa lang? Ayan, hindi para lumalabas ang sa West Coast. Doon daw yata malakas si Kamala Harris. Ayan. Pero kung problema po mga mga lolo ang yung blood sugar level, huwag masyadong mabahala, ha? Kayang-kaya yan, ha? Pero kung kayo po ay ihi ng ihi, uhawin, pumapayat at laging gutom, abay ingat po dahil maaring diabetes na yan. Baka mauwi sa sakit sa puso, stroke, kidney failure at pagkabulag kapag napabayaan. Siyempre, para makaiwas ng sakit,
mag-exercise palagi at siyempre sama natin ang tamang pagkain. Sabi ni Lito Lapid-Lapid, ayan, tosino, sisig, murkon, ano pa ba ha? Kamaro, ayan. Pwede mo rin samahan yan ng Cogent DB Plus araw-araw. Ang Cogent DB Plus ay isang herbal supplement na sumusuporta para mapanatili ang magandang kalusugan at normal na blood sugar. Sa Cogent DB Plus, with the power of 9 herbs in 1 capsule, mas malakas ang laban mo, Professor Boy Benessa. At ang Cogent DB Plus, yan po ay mabibili sa Mercury Drug at Watsons. At syempre, online na rin sa Shopee at Lazada. Kaya mahalagang paalala, ang Cogent DB Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. May dede si Deo, Deo makalma pagtutusan nyo. Oras, Sister L. It's 9:22. This time check is brought to you by Ace. Oras, Sister L. It's 9:29. Uy, good morning sa mga Shriners, mga brethren, mga nobilities. Sa ating mga brethren at Shriners from US of A, inuwanan ang eleksyon para makattend ng activities ng mabuhay Shriners dyan sa Subic ngayon. Magandang umaga, brethren. Ayan, bukas na ba, Noboldo June Samaniego, ha? Illustrious Potentate June Espino, ha? GM Municipal Roland at Illustrious Potentate Ayong Lorenzo at Faji Fajardo. Abay, oy mga brethren, mga nobility sa Katimugan Shrine Club, ha? Hi Sheriff Mike ayan. Abay, ilan ba ang nobilities, ilan ba ang novices natin ngayon? Ito po mahabigan ni ito yung sinasabi ng mga philanthropist ng Freemasonry, mga Shriners. Ayan, ito po yung parang fundraising po nila ngayon, ha? Ang start na bukas. Ito po yung mga grupo ng mga Mason, mga Shriners na tumutulong po sa mga burned and crippled children. Ayan. Yung affair na Hot Sons kung tawagin namin sa Freemasonry Shriners. Yung pong process dyan, yung kinikita dyan binibigay sa kawang gawa, pagtulong sa mga burn and crippled children at saka yung may cleft palate, Sister L. Sandali lamang, andyan na ba si Attorney Malu? Greg, ha? Sino nandyan, ha? O sige, sa Bicol muna tayo, ha? Ano na ang Pangulong Marcos, may bigyan na Aguinaldo. Ayuda, lakay. Hindi pala Aguinaldo, ha? Doon sa may Camarines Sports Complex pala. Tulong sa mga magsasaka para sa masaganang bagong Pilipinas. Pangunahan ng Pangulong Marcos ngayon sa Camarines Sur. Manoy, Aris number 18, Ruela Saldico, please come in. Manoy. Yes, daming tao. Sister L, at kakarating lang ni Pangulong Bongbong Marcos 5 minuto makalipas. At dito ngayon sa Capuerte Camps Sports Complex na kung saan ay dinaluhan ng mga iba-ibang mga sektor sa agrikultura, mangingisda. At ngayon ay nasa mahigit 3 hanggang 4,000 ang mga nandito sa loob ngayon ng sports complex. At kasalukuyan ngayon nagsasalita si Pangulong Bongbong Marcos Jr. para sa kanyang mensahe. At kasama si mga cabinet secretary ng DILG, Agriculture, at si Kiko Laurel. Si Secretary John Vic Remulla. At si DSWD. Secretary Rex Gatchalian. Aha. Sina Ka-Fink. Secretary
Secretary Cesar Chavez dito rin. Nandito si Sir Chavez. Sabi si Com El Rey Villaferte. Si Governor El Rey. Oo. Dito ngayon. So 5,000 itong meron lakay na mga bibigyan ng assistance. 5,000 katao. Meron pa ito susunod sa Dalawigan ng Albay. At pagkatapos dito ay siya ay pagtutungo sa Albay. At kuha na natin ang konting mensahe itong si Pangulong Bongbong Marcos meron lakay sa mga oras na ito. Congressman Miguel Luis Villafuerte, Camarines Sur 1st District Representative, Representative Tsuyoshi Antony Horibata, ang ating Camarines Sur Provincial Governor, I will read out your full name, Vincenzo Renato Luigi Villafuerte. Happy birthday. Lahat ng ating mga local chief executives na nandito, ang pinakamahalaga, kayo po, mga beneficiary na mabibigyan ngayon ng tulong galing sa tanggapan ng Pangulo mismo. Office of the President po ang aming ang dala. Kasama po natin para tumulong sa mga naging biktima at nawalan ng hanap buhay dahil sa mga bagyong dumaan. At aking kasamahan sa pamahalaan, nasyonal at saka sa lokal, ladies and gentlemen, marhay nga aga sa gabos. Narito po ako muli upang personal na maghatid ng mga karagdagang tulong para sa mga kababayan nating lubhang naapektuhan ng Bagyong Christine dito sa Camarines Sur. Umaasa ako na sa tulong at suportang iniabot namin sa inyo ngayon, kayo ay magkakaroon ng sapat na kakayahan upang makabangon muli. Naglaan po ng 50 milyong piso ang tanggapan ng Pangulo na ipapamahagi ng DSWD sa mga naapektuhan ng bagyo. Makakatanggap ng tig-10,000 piso ang 5,000 magsasaka, mangingisda at iba pang pamilyang naapektuhan. Talaga pong nagpupursige tayo na maibalik sa normal ang kondisyon sa lalong madaling panahon ang mga nasirang tahanan, infrastruktura at kabuhayan nitong bagyo. Mga kababayan, hindi po na iba sa atin ang madaanan ng bagyo. Ngunit itong nakaraang hagupit ng Bagyong Christine, talagang ang lawa ng pinsala. Tayo po ay nakakaranas ng talaga ng epekto ng tinatawag na climate change. Hindi lang po ang Pilipinas ang tinatamaan ng matinding pagbabago ng panahon nito, kung hindi sa buong daigdig ay nakikita natin ganito rin ang nangyayari. Kaya kailangan natin gumawa ng masusi at maagap na solusyon upang hindi na muling mangyari ang ganitong kalaking pinsala dala ng mga bagyo. Nagbigay ako ng direktiba sa bawat ahensya ng gobyerno na gumawa ng mga estratehiyang akma sa ating pagmamalawakang batinding pagbaha at maiwasan na ang ganyang klaseng baha sa kabila ng inaasahang pagbabago ng panahon. Inatasan ko ang DPWH na muling pag-aralan ang Bicol River Basin Development Program. Hulyo nitong taon ay nakumpleto na ng Department of Public Works and Highways ang updating, ang pagbabago ng master plan at feasibility study ng Bicol River Basin upang gawin itong akma sa mga hamon ng pagbabago ng klima natin. Sa kasalukuyan ay inaayos na ang detailed engineering design na inaasahang masisimulan sa first quarter na susunod na taon. Next year, pagsimula ng pagpasok ng New Year na 2025 ay masisimulaan na natin itong ating mga ginawang plano para hindi na ganito kalala ang pagbabaha sa Bicol River Basin. Inatasan ko ang DPWH, DNR at DILG na makipagtulungan kasama ang lokal na pamahalaan
upang maging integrated at future-proof ang kanilang mga plano at proyekto para sa Bicol River Basin. Ngunit, ang mga proyektong ito ay mababaliwala kung hindi naman ito magtatagal, lalo na ngayon na ang kalaban natin ay ang matinding pagbabago ng panahon. Bakit ko sinasabi yun? Dahil sa buong kasaysayan ng Pilipinas, hindi pa tayo nabuhusan ng ganitong karami, ganitong kabigat na ulan. Dahil wala naman tayong climate change noon. Ngayon, nandito na po ang climate change. Kagaya ng aking sinasabi, kung maaari lang, papalitan natin ang panahon, papalitan natin yung weather. Ngunit hindi pa natin kayang gawin yun. Kaya paghahandaan na lang muna natin para matiyak na hindi naligtas ang mga taga-Kamsur at lahat ng ating mga kababayan na inaabutan at tinatamaan ng mga malalakas na bagyong ganito. Kaya sa DPWH, DOTR, DTI at iba pang ahensya, dapat masiguro natin na ang infrastruktura ay matitibay at pinag-aralan ng mabuti. Suriin ninyo ang mga materyales na gagamitin at mga proseso sa pagpapagawa ng mga ito. Para naman sa DBN, sisiguruhin na tuloy-tuloy ang pagtugon sa mga ahensya ng gobyerno sa pamamagitan ng Quick Response Fund. Lalo na at may banta pa na panibagong bagyo. Sa puntong ito, nais kong muling pasalamatan ang ating mga kasamahan sa ASEAN. Ang ASEAN na nagpadala po ng tulong kahit kagaya ng ibang lugar, tinamaan din sila ng bagyo, ngunit binigyan pa rin tayo ng tulong. Kaya't nagpadala sila ng eroplano, nagpadala sila ng gamit, pati na rin ang pribadong sektor na handang umagapay sa pagpapalawig ng mga proyekto ng pamahalaan. Mga kababayan, hangad ko na mas patibayin pa ang ating pagkakaisa at pagtutulungan para sa isang maliwanag na bagong Pilipinas. Maraming salamat po sa inyo lahat. Mabuhay ang bagong Pilipinas at magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat. Manoy. Manoy. Meron na kayo si Pangulong Bongbong Marcos sa katapos na ng kanyang mensahe dito sa Camp Fuerte Sports Complex at magbibigay na ng mga assistance sa ating mga kababayan ng mga magsasaka at mga mangisda. So meron na kayo ang sitwasyon mula dito sa Camp Fuerte Sports Complex sa lalawigan ng Camarines Sur. Dito si RH1A Roel Saldico, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat Manoy. Ruel Saldico mula sa Camarines Sur. At andyan nga po ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para mamahagi ng ayuda sa ating mahabahing sinalanta ng bagyo, baha. Flash Report. Flash Report! Naku, Sister L, kilala na. Sino? Naguhulaan tayo. May-ari at nagmamaneho ng SUV na pumasok dyan sa EDSA busway at nagtangka pang managasa, tukoy na ng Land Transportation Office. Yung Cadillac na may plakang number 7 na kulay puti, ha? Nasa kintabi, madudulas ang langaw. Pagka dumapo. Akala ko pag bumagsak yung butiki. Alamin nga natin kung sino yan, RH5 Val Gonzalez. Val. Pumaharap ngayon dito sa isang press conference, isang biglang press conference na pinatawag ng Land Transportation Office sa pangunguna nitong si LTO Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza III at iba pang mga opisyal ng LTO. Ang mga humaharap dito ay legal counsel ng Orient Pacific Corporation. Itong Orient Pacific Corporation, Mayor at Sister L, ito yung kumpanya nagmamay-ari nitong SUV na pumasok dito sa EDSA busway. Ang representante na umaharap dito ay itong si Mr. Omar
Dilonga, isa sa mga direktor ng Orient Pacific Corporation at ang mismong driver na hindi pa namin nakuha yung pangalan dahil walang ibinibigay, pero binanggit na kanina, hindi ko lang matandaan yung pangalan. Yun yung umaharap ngayon dito. So itong sasakyan, itong SUV na ito, Mayor at Sister, ay isang company car ito at ginagamit daw ito. Sabi ng Mr. Dilonga ay ginagamit ito ng kanilang mga investors na dumarating dito sa ating bansa at dinadala kung saan man. Hindi kilala ng driver. Hindi kilala ng driver itong kanyang mga sakay nung mangyari yung pagpasok nito dito sa EDSA Busway. Ang pangalan ng driver ay itong si Angelito Edpan. Angelito Edpan. Ito yung pangalan ng driver. Edpan. Kasama nitong si Mr. Omar Dilonga, opisyal ng Pacific Orient Corporation, nagmamay-ari nitong SUV na pumasok dito sa EDSA. At Teka Manabal, ayan, Escalade o Cadillac company car, tapos may plakang number 7. Tsaka pinapagamit nila sa mga bisita nila. Kanino galing yan? Sino nagbigay? Iniimbestigan pa raw, sabi nitong si Mr. Dilonga. At ang isa pang hindi niya masagot dito kung paano o saan nila kinuha. Yung number 7 na plate number. Hindi daw niya malaman. At iniimbestigan pa raw niya at hindi pa daw ibinibigay sa kanya kung maging nga yung pangalan na may-ari ng kumpanya, hindi rin niya binabanggit pa, Mayor. Ano nga ulit yung company? Val Pacific Orient Corporation? Correct. Orient Pacific Orient Pacific Corporation. Okay. Orient Pacific Corporation. Sila yung... At yung driver, Edtan? Ano? Si Angelito Edtan. Angelito Edtan. Sino yung nag-dirty finger? Come again, Mayor? Sino yung nag-dirty finger? Yung nag-dirty finger, doon sa loob ng sasakyan. Ay, hindi niya daw alam. Basta siya daw ay driver lamang. Hindi daw niya alam kung sino-sino yung nandun sa loob. Basta pinapahakit lamang daw sa kanya. At ang kanyang binabanggit, wala daw nag-utos na siya ay dumaan doon. Naisip lang daw niya dahil matatraffic na daw siya. Kaya pumasok na siya. Naka-protocol plate sila eh. Kanya ding nililinaw na walang nag-utos at wala din daw siyang intensyon. Wala daw siyang ka-intensyon na managasa ng traffic enforcer na pumarang doon sa bahagi ng Guadalupe sa lungsod ng Makati. So sabi nitong si Attorney Rigor Mendoza, LTO Assistant Secretary Rigor Mendoza, ang sabi niya ay up to the fullest extent of the law ay ipapataw lahat ng mga paglabag na na-commit nitong driver na ito, maging yung kumpanya ay kanilang isasampa. Val, itong SUV na ito, Val, na-trace na nila na nakapangalan doon sa, kanino ba daw nakapangalan? Talagang mismo doon sa kumpanya nitong Orient Pacific? Yes. Company car. Company car nga. Company car ito. Orient Pacific Corporation, yung kumpanya, pero isa sa... magagalit si, Val, kung Korean company na, magaling si, sino nga ba yung, magalit si Hyundai, ayan. Bakit American car ang ginagamit? Dapat mga Korean made yan, Kia o kaya Hyundai. Hindi pa natin malaman, Mayor, kung yung tinatanong mo kung Korean company. Hindi pa natin malaman kung Korean company. Wala pang ibinibigay na impormasyon ganon. Wala pang ibinibigay na detalye kung saan engage itong Orient Pacific Corporation. Hindi pa rin binabanggit kung saan galing nung mangyaring insidente at kung saan papunta. Basta yung kanyang mga sakay nitong si Angelito Edpan ay mga investors na dadalhin doon sa kanilang project. Hindi pa niya nababanggit kung saan, Mayor. Okay. Maraming salamat, Val. Okay nga ronda.
Yan yung nagpapatuloy na press conference dito sa tanggapan ng LTO. Ulitin ko lamang, yung kumpanyang nagmamay-ari ng SUV, maging yung driver ng SUV na pumasok sa EDSA Busway at nagtangkang Managasa sa Guadalupe, lungsod ng Makati, ay natukoy na ng Land Transportation Office. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report. Flash Report. Maraming salamat, Val Gonzales. So, ang pangalan ng driver ay Angelito Ed Tan. At laki kong tama itong nakikita ko ay real estate dealer ang business ng nature ng business nitong Orient Pacific Corporation. Kung tama itong aking nababasa sa website nila at sila ay nag-o-office dyan sa may area ng Ortigas Center sa Pasig City. Ayan. At ang tanong, kanino galing yung plaka? Number Tsaka 7. bakit? Pinahiram o pinagawa sa SM? Bakit kailangan gumamit, diba? So, alamin natin. Yes, at nasa ating linya si Sir L. Si Attorney Jimmy Bondok, ang dating Vice President for Corporate Social Responsibility ng Philippine Amusement and Gaming Corporation. Alamin nga natin kay Attorney Jimmy Bondok kung ano ba ito, may concert ba o may pabingo? Nagko-concert daw habang nagbibingo. Ganun ba yan? Pwede ba yun? Ayan, para sa mga may fundraising, ayan, merong bingo for a cause. Pero marami na kamis dito kay Atty. Jimmy Bondok, malang maging abogado to, hindi na yata ano siya, wala na tayong gig. Gig. Wow, taray, parang singer ka, singer, composer, writer, songwriter. Ala na yata ang gig itong si Atty. Jimmy Bondok ha? Atty. Jimmy Bondok, sir, magandang umaga po, attorney. Magandang umaga po, Sir Deo at Ma'am Elaine. Maraming salamat po for having me. Good morning sa mga tagapakinig. Good morning po, attorney. Ayan, may concert po ba kayo o may pabingo? Paano yung pangalan, sir? Bakit daw? Para maklear po, sir. May pumapasok ba? May pumapasok, ayan. So, may pabingo ba o wala na ka ng concert? Ba't di ka na nagko-concert ngayon? Well, madalang po. Meron po akong isang restaurant, yung Aromata, doon. Kuminsan, ako po ay kumakanta pa rin doon. Pero medyo umiikot po kasi kami ngayon dahil sa aking pag-file ng candidacy. Oo nga, marami nagulat ni Jimmy Bondok. Ikaw pala ay tumatakbong senador. Ayan, bakit naisipan yung tumakbong senador, Attorney Jimmy Bondok, sir? Siguro po sa pananaw ng iba, parang biglaan. Hindi ko lang po kasi ikinuwento sa maraming tao. Pero pinaghandaan ko siya sa pamamagitan nga ng pag-aaral and ng public service. Tapos nung last minute talaga, yung final decision kung talagang tutuloy na po o hindi, napagdasal-dasal ko na parang itutuloy na. So tinuloy na namin under PDP laban kay Pangulong Duterte, former President Rodrigo Duterte. PDP laban po pala pa ang partido po ninyo. Ayan. Attorney, naisipan mo pong tumakbo, hindi of course mayroon ka pong gustong gawin, tulong sa ating mga kababayan. Kung kayo po ay papalarin sa darating na eleksyon, ano po ang inyong tututukan po na tulong or gagawin po ninyo para po sa ating bansa? O panukalang batas na gusto nyo isulong. Opo, yung akin pong ang haba kasi 10-point legislative agenda yon, pero ang pinaka-paborito ko 3. Una yung kasi marami nung nagsabi na anti-corruption, pero I want to institutionalize yung anti-corruption, meaning gawin po nating Republic Act yung mga certain investigative bodies, hindi lang po by executive order kundi by law, para mas maging independent po yung halimbawa anti-crime commission, yung mga ganyan po, so to institutionalize anti-corruption agencies. Pangalawa po, ito po paborito ko, Sir Deo. Ano po? Dahil po nung ako po ay nasa PAGCOR, nakita ko ang daming mga hindi makabayad sa ospital, nakukulong pa. Hindi naman nila gustong ma-ospital, nakukulong sila sa ospital, It's called hospital detention.
At meron po tayong batas na Anti-Hospital Detention Act, pero kailangan po amyendahin. Sikreto na lang po muna kung ano para hindi ako makontra kaagad. Okay. Pero we have to amend the Anti-Hospital Detention Act para hindi nakukulong naman yung mga pobreng pasyente na hindi lang makabayad at legitimate emergency naman. Number 3, sir. Papat po sa musika. Pero tsaka na yung music. Akala ko kakantahan mo kami. Pero teka muna, bakit sa PDP Laban, kinausap ka ba ng dating Pangulong Rodrigo Duterte at nasamahan kasi kukunti lang ang kandidato ng PDP Laban sa pagkasenador, Senator Bongo at Bato de la Rosa lang. Philip Salvador, ayan. So pang-apat po kayo. 6 po kami. 6 po ang slate ng PDP. Ang nauna, yung 3 binanggit po ninyo, Senator Bongo, Senator Bato, Sir Philip Salvador. Tapos 3 po kaming abogado, si Attorney Raul Lambino. Kilala nyo naman yata si Sir Raul Lambino. Siyempre, si Darlene. si Attorney JV Hinlo, he is from Negros. And ako po. Subali. 6 kami. 6 po kayo. Ayan, Magic 6. Ayan, okay. Ang tanong po namin dito siyempre mabigat po ang kampanya. So ano ang fundraising nyo? Gusto nyo magpabingo? Pa-sponsoran namin sa Pagkorean. Gusto nyo? Alam nyo po, sa awa ng Diyos, yung primary gift na binigay niya sa akin of music still comes in handy. Dahil hanggang ngayon po, ako po ay dating kumakanta para mag-fundraising para sa ibang mga pinaniniwalaan kong kandidato. Ngayon, ako ay nagpa-fundraising para sa sarili ko. Teka muna, Attorney Jimmy Bondoc, ayan na kayo pala ay lawyer na. Practicing lawyer po ba kayo? Ano ang expertise nyo? All around kayo? O labor law, corporate law ang inyong criminal law ang inyong expertise o tinututukan? Ano ang mas hilig ninyo dito sa larangan ng batas pag-abogado? Alam niyo po, ako po ay nalisensyahan last year. Okay. At sa awa ng Diyos, lahat po nung aking mga naging kliyente ay nasettle out of court. Tapos noon, siguro po nakakatulong din po talaga na kilala ako ng both parties. Medyo yung peacemaking ay mas madali. Tapos ngayon, siyempre, tigil po muna dahil kailangan pong tumutok sa kandidatura. Akala ko pagka nakita ang Attorney Jimmy Bondoc, kapag sabi ng judge, okay, panalo ka na. Case dismissed. Case resolved. Obserbasyon lang po obserbasyon. Ang dami pong kaso, madalas out of 10, siguro mga 6 istapa. Hindi ko alam kung bakit ang daming istapa doon. Bakit kaya? Para na-settle yan, bayaran na lang kahit hulugan. Ganun ba ang ginagawa yung settlement? Yung mga settlement, mga amicable settlement? Yes. We restructure it. Depende sa gusto ng mga parties. Kung minsan we restructure it as a loan na lang para mawala na yung criminal aspect. Total, madalas naman magkakaibigan eh. So, nadadaan sa pakiusap. Ayan, hinihimas-himas mo na lang. Mabuti usapan niya. Blessed are the peacemakers. Ayan, siyempre, sa galing ba naman Attorney Jimmy Bondoc, sino ba naman ang hindi papayag dyan. Anyway, Attorney, Senator, maraming salamat po at good luck. Good luck po. Let me be the one daw, Lakay. Alam mo ba yung kanta ni Attorney, yung Let me be the one? Yun yung sikat na natatandaan ko eh. Akala ko ang kinanta niya, My Pledge of Love. And not be broken. Sige, isang bagsak, Attorney. Isang bagsak daw ng Let me be the one, Attorney. My pledge of love. Hindi pala. Attorney, sabi ko let me be the one eh. Hindi. Choppy kasi, choppy. Choppy. Okay, Attorney Jimmy Bondoc, sir. Maraming salamat po at thank you and good luck. Thank you po, Attorney. God bless you po. God bless you po. God bless. Ayan, Attorney Jimmy Bondoc Mahabigan, dating Vice President for Corporate Affairs and Social Responsibility ng PAGCOR at ngayon ay tumatakbong senador.
Hatawin natin ang report mula kay Boy Gonzales. Si Boy Gonzales ba, Lotto King? Ayan, DOJ bumuo ng task force na tututok sa issue ng extrajudicial killings sa ipinatupad na war on drugs ng dating Pangulong Digong Duterte. Alamin natin ang report mula kay Boy Gonzales. The order is dead or alive. Chill lang. Boy Gonzales, Lacuna, please come in. Boy G. Lakay, Sister L, iniutos na ni DOJ Secretary Boying Rimulya ang pagbuo ng task force na tututok sa issue ng extrajudicial killing o EJK sa ipinatupad na war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang naturang task force ay nasa ilalim ng Office of the Secretary na binubuo ng mga prosecutors at mga tauhan ng National Bureau of Investigation. Sila ang makisagawa ng investigasyon, tutulong sa pagbuo ng kaso at magsasampa ng kasong kriminal sa mga may kasalanan at may kaugnayan sa EJK. Inatasan may nakalihim ang task force na makipag-ugnayan sa House of Representatives, Quad Committee, Senate Blue Ribbon Committee, Philippine National Police Witness Protection Program at CSR at iba pa mga ahensya ng gobyerno para sa pagkuha ng impormasyon. Binigyan din ng authorization ng task force na kumuha ng kanilang pondo sa kanilang mga tanggapan kung kinakailangan para sa pagsagawa ng mga meeting at aktibidad. Kinakailangan magpasa ng task force ng mga ulap kay Secretary Rimulya bago ang 60 araw matapos ilabas ang Joint Department Order sa pagbuo nito. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy Gonzales. Standby mga nga Milky Rigunan. Standby Edniel Parrosa. Oras mo sa Worshipful Mayor Roland Paulino at sa mga nobilities. Good luck sa ating hot suns dyan sa Subic. Ayan, Noble Attorney Biong Garong ng Oro de Mina. Ayan, kung sa mga brethren, ready na ba? Ilan ba ang ating novices? Standby Manang Milky. Oras, Sister L. Alas 10 na. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng RH number 1. Kakaya naman, number 1 na naman tayo sa Kantar Survey. Kaya naman maraming salamat po. Ayan, sa inyong patuloy na pagtitiwala, pagsubaybay, pagtangkilik sa aming sa DZRH. At muli, kami po ay number 1. RH number 1. Mukhang si Donald Trump na ang mananalo, Sister L. Ang layo, ha? Ayan. Lakay, medyo... Ang electoral votes na nakuha ni Donald Trump ay 154. Samantalang si Kamala Harris ay 27 electoral votes. Ang layo, ha? Ayan. Pero ito lakay, 120 na kay Trump, 99 kay Harris. Makyat na? Oo. Bakit nire-refresh ko lakay. Sige, check mo nga. Ayan. Check natin. Pero mukhang nadali daw ang foreign policy ng mga Democrats. Kasi maganda yung foreign policy ni Trump, ha? Ayaw niya ng gera. Ayan. At yung America First policy. At yung sinasabi niyang Make America Great Again. Report mo lang kay Edniel Parrosa. Mainit ang labanan dyan, pero ito, mainit demolition sa residential area sa may tapat ng Camp Crame na antala. Dumating daw ang ilang mga lokal na politiko. Sino-sino? RH52, Edniel Parrosa. Edniel. Lakay at Sister L, 300 pamilya ang pinangangambahang mawalan ng tirahan. Oras na matuloy itong demolisyon dito sa Manggahan Compound. Harap lamang ito ng PNP headquarters sa Campo Crame. Bahagya lamang itong naantala dahil sa pagdating ng ilang politiko dito sa Quezon City. Kasama na dyan o pinangungunahan niya ni Congressman Marvin Rillo nitong ika-4 na distrito. Pero nakapwesto pa rin itong mga tauhan ng QCPD at demolition team. Ikatlong araw na ito ng pagkatangkang paggiba sa kabahayan sa halos 1 hektaryang lugar dito sa barangay Bagong Lipunan ng Crame. Pero nauudlot ito dahil sa pagbarikada ng mga residente at naniniwala na agrabyado sila sapagkat sabi ni Kagawad Jun Adornado, 26 houses lamang ang pinayagan ng korte na gibain matapos matalo sa kaso. Pakinggan natin si Kagawad. Sir, ang binabagit mo kanina, sabi ng korte, 26 houses lang
26 houses lang kasi nag-file sila ng case individual yan. So ang nangyari, may na-dismiss, mayroong natalo. So 26 yung natalo, sinasabi ng korte na yun nga, i-demolish sila. Pero yun lang yung pagkakalam namin, yung 26 lang na yun, kasi yun lang yung sinasabi ng korte. Hindi kasama yung iba. Kasi meron kaming pinanghahawakan na documents na na-dismiss yung iba. Sige, kasi ngayon, ang gusto nila, 300 families madamay. Lahat na to gusto nila tibagin, imbis na yung 26 lang. Ngayon, anong action, sir, ulit ng grupo? Yun nga, kasi... Kwento ng mga residente rito, Lakay at Sister L. Ang may-ari nito ay mga dati pang war veteran, pero nagulat na lamang sila nang magkaroon ng titulo ng lupa, isang Amerikano. Isang dayuhan ang nagkiklaim nitong lupa ng mga kabahayan. Kaalis lamang dito ni Congressman Rillo. Nagbanta siyang kakasuhan ng sheriff na ayaw ring magbigay sa atin ng pangalan. Sa ngayon, nag-uumpukan itong mga demolition team member habang nakastandby ang QCPD at hinihintay kung papakap na nga ba o tuloy ba yung pagtibag o kung hihintayin ba yung panibagong court order na inihirit ng asosyon ngayong araw na ito ng Miyerkules. Ito sa Daniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel, at dumako tayo sa Kongreso, Sister L. Panukala para ipagpaliban pagpaliban sa 2026 ang BARM elections, inihain naman dyan sa Kamara. Detalye balita mo, RH12. Milky Rigunan, Manang Milky. Sister L at Lakay, tatalakay na ng Kamara ang panukala para ipagpaliban ang nakatakdang first regular elections ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ito ay ang House Bill 1034 na pangunaakda ni House Speaker Martin Romualdez kung saan mula sa scheduled na May 2025 iuurong ang BARM election sa 2026. Ayon kay Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adjong, isa rin sa may akda ng bill, makabubuting ipagpaliban ang eleksyon bilang pagsunod sa naging desisyon ng Korte Suprema na hindi na bahagi ng BARM ang sulu. Sabi ni Adjong, may epekto ang ruling ng Korte Suprema pagdating sa composition ng Parliament bukod sa paghahanda sa election paraphernalia at pag-iimprenta ng mga balota. Ilan-ang ito sa mga consideration na tinitignan ng Kamara kay sinusulong ang pagpapaliban ng BARM election sa 2026 at para pag-aralan din ng Parlamento kung ano mangyayari sa 7 posisyon na mawawala daw sa pagkakaalis ng sulu. Sa ruling ng Korte Suprema, hindi na bahagi ng BARM ang sulu matapos tanggihan ng probinsya ang Bangsamoro Organic Law na idinaos na plebisito noong 2019. Ako si Milky Rigunan, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky, at binaba natin si Tonton Lansangan at si Salvador Badi Lansangan ng Tarlac. At kinocongratulate ko lang Sister L, si Mayor Emmy Calixto Rubiano ng Pasay. Bakit? Panalo na. Ayan, parang mayor na Star City. Ayan. Panalo. Walang kalaban. Ano po? Congratulations. At yan na mahabian ng kabuuan nating palatunto ng damdaming bayan. Ayan, mukhang lamang na lamang talaga si Donald Trump. Ano ang result? To our fellow Americans. Sabi 30 lakay si Kamala Harris and Donald Trump is 160. Ayan. 160 electoral votes si Trump. Updated na 160 electoral votes si Trump. Si Harris is 30. Naku, layo. Medyo malayo. Aba, si Donald Trump kumbaga kumbaga sa karera nasa kinograsa na si Trump. Si Kamala Harris nasa Baclaran pa. Layo, nasa 14 states lakaya. Majority nitong state. Lahat sila ay kay Trump. Ilan lang to? 5 kung saan nanalong states si Harris. Operasyon Tulong susunod na si Miss Mabel birthday girl Arribe. Sa ating Lugaw Queen, Wonder Woman, nasa Bicol pa. Nagluluto pa ng lugaw at namigay po ng mga ayuda at hot meals sa ating mga kababayan. Ako si Daya Makalma. Sister L po, Elaine Apit. Stay safe everyone. God bless po. Bye-bye. Yakult.